So tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Dito po sa church ay wala po tayong pinag-uusapang anuman dito, kundi ang atin pong Panginoong Diyos sa Kanyang banal na salita. Ang atin pong text ay masusumpungan po natin sa aklat ng Lucas, Luke chapter 10 o 19 I should say. At ang talata po natin ay from verses number 1 to verse number 10. So, sa mga matatagal ng mananampalataya ay alam na po natin ang istoryang nandito. Ngunit doon po sa mga hindi gaanong nagbabasa ng Bible ay maganda pong atin pong malaman ang itinuturo po mula po sa kanyang salita. So Lucas, kabanatang 11, chapter 19 of Luke, verses 1 to verse number 10. Okay, so nandito po ang talatang isa, ang ating Panginoong Hesus ang tinutukoy. At si Jesus, ay pumasok at nagdaan sa Jericho. At narito, isang lalaki na tinatawag sa pangalang Zaqueo. At siya'y isang puno ng mga maniningil ng buwis, at siya'y mayaman. At pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya. At hindi mangyari dahil sa maraming tao, sapagkat siya'y pandak. At tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang punong kahoy na sikomoro, upang makita siya sapagkat siya'y magdaraan sa daang yaon. At nang dumating si Jesus sa dakong yaon, ay siya'y tumingala at sinabi sa kaniya, Zaqueo, magmadali ka at bumaba ka, sapagkat ngayoy kinakailangang ako'y tumuloy sa bahay mo. At siya'y nagmadali at bumaba at tinanggap siyang may tuwa. At ang makita nila ito ay nangagbulong-bulungan silang lahat na nangagsasabi, siya'y pumasok at nanunuluyan sa isang taong makasalanan. At si Zaqueo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari na ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sakaling nakasingil akong may daya, sa kanino mang tao ay isinasauli ko ng makaapat. At sinabi sa kaniya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas, sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Verse 10, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Tayo muna po'y humingi ng gabay ng Panginoon sa atin pong pag-aaral. Mapagpala po namin Diyos, aming Ama, magandang umaga nga po sa iyo. Salamat po sa iyong biyaya ng buhay. At salamat po Panginoon na kami po'y iyong dinalang muli sa iyong bahay-sambahan. Salamat po Panginoon na bukas ang inyong banal na salita sa amin, na kami po'y nakakapag-aral, makapagbubulay nito upang amin pong maunawa ang napakahalagang naisin mo sa buhay ng mga tao. Salamat nga po, Panginoon, na kami nga po'y nakapag-aaral. Sa iba pong mga bansa ay hindi po bukas sa kanila ang banal na kasulatan, kung kaya't hindi po nila naunawa ang napakahalagang aralin na itinuturo sa iyong salita. Lord, ang dalangin namin, kayo po o Diyos ang magpapala sa amin, kayo po ang tutulong o Diyos, at nawa nga po ang inyong Santong Espiritu ang kumilos at gumawa sa puso ng bawat isa, sapagkat anuman po ang aming gawin kung hindi po kayo gagawa, hindi po namin ma-appreciate ang mensahe, hindi po namin mauunawa ang kahalagahan nito sa aming buhay. At ako po'y umaasa sa iyo na kayo rin po naman ang gagabay sa akin at magbibigay ng karunungan upang maibahagi ang inyong salita. At amang lahat ng ito'y dalangin po sa iyo,
Hinihingi po ang lahat sa iyo sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. At ngayong pong umaga, tayo po naman ay nagpapasalamat din sa Panginoon sapagkat tayo po'y makapag-aaral ng Kanyang banal na salita. Binasa po natin dito ang isang kwento na atin po namang napakinggan na. At salamat po sa Kanyang salitang ibinigay sa atin. Dito po natin titingnan, dito po tayo magsisimula sa pag-aaral ng salita ng atin pong Panginoong Diyos. Okay, so kung ano po ang nasa istorya, napakinggan na po natin, ito po ay istorya ng tungkol sa isang lalaki na ang pangalan po ay Sakeo. Yan, napakinggan na po natin na ang sabi po rito, siya po ay isang pinuno ng maniningil ng buwis. Chief ng, kumbaga ngayon ay BIR, ano po? Sila po yung puno ng maniningil ng buwis at ang sabi po rito ay siya'y mayaman. Yan po. So, yan po ang tungkol sa kanya. At dito sa tagpong ito ay makikita rin natin na doon sa lugar na yon ay dumaan ang ating Panginoong Hesus. At noon pong kaniyang marinig ang tungkol sa Panginoon, ay naghangad po siyang makita ang Panginoon. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang sabi nga po, ang ating Panginoon ay dinudumog, sinusundan ng napakaraming mga tao na nauna sa Kanya. At ang sabi nga po dito sa istorya ay hindi niya gawang makita ang Panginoong Hesus sapagkat siya ay, ano sabi? Pandak. Yan. Yung po pala mayroong ano dyan. Pagka ikaw ay hindi totoong matangkad, ay siyempre, hindi mo makikita yung nasa sa unahan mo. So siya po ay pandak at ang sabi po ng talata ay siya po ay tumakbo sa unahan. No? Siguro itong daang dinaanan ng Panginoong Hesus na ito, yung daang yaon ay hindi naman totoong kalakihan, pero siya po ay tumakbo sa unahan at ang sabi po ay umakyat sa isang punong kahoy ng sikomoro. No, na-imagine ko po, nung ako'y nandoon pa sa Camarines Sur, meron po kaming daanan doon, patungo doon sa aming bukid, maliit lang po yun. No? Maraming niyog, okay? Pero dito po, si Sakeo naman, ang binanggit ditong kahoy ay puno ng sikomoro, siya po ay umakyat doon. Yan po ang sabi sa istorya, sapagat ang sabi ay dadaan doon ang Panginoong Hesus. Yan po yung sabi sa istorya. At ang ating nga pong Panginoon ay nung nanduro na sa kanyang tapat ay tumingala. At sinabi, Sakeo, bumaba ka riyan, sapagkat kinakailangang ako'y tumuloy sa bahay mo. So yan po ang sinabi po ng ating Panginoong Hesus at siya po ay bumaba. At siya po'y natuwa ng Panginoong Hesus ay tumuloy sa kanyang bahay. At least yan po ang istorya na atin pong napakinggan sa atin pong binasa. Ngunit, ngayong pong umaga, ay nais ko pong ating alamin, ano po ba ang talagang layunin ng pagkakatala ng istoryang ito? So ang layunin po baga mga minamahal ay para lamang maisulat ang istorya sa buhay ni Sakeo na ang Panginoong Hesus ay pumunta sa kanyang bahay. Minsan ay tayo po'y tuwan-tuwa na tayo po'y binisita ng isang makapangyarihang tao ng bansa. Naalala ko po doon sa Inikbulan, meron po doon kaming isang matandang bahay ng aming kamag-anak na dito sa panahon ni Judge Marasigan, dito pumunta si Presidente Garcia. Yun, tuwan-tuwa. Hanggang ngayon, nauulit yung okasyong yun, yung tagpong yun.
So minsan yan po yung iniisip ng mga tao na isinulat yung istorya ni Sakeo para lang masabing si Sakeo ay nadalaw ng Panginoong Hesus. Pero mga minamahal, hindi po yan ang tunay na layunin. Ang tunay pong layunin ng pagkakasulat ng istoryang ito ay binabanggit po sa talatang 10. Ano po ang sabi ng talatang 10 ng ating Panginoong Hesus? Ang sabi po sa talatang 9 at 10, at sinabi sa kanya ni Hesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas, sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Verse 10, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Yan po ang sabi ng talata, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga nawala. Okay, so yun po ang talagang intention ng pagkakasulat ng istoryang ito. Kaya po ngayong umaga, diyan po tayo magbibigay ng pag-aaral. No, ang pamagat po ng ating pag-aaral ay ang napakahalagang layunin ng Panginoong Hesus sa kaniyang pagparito. Yan po yung ating bibigyan ng pansin. Ang napakahalagang layunin ng Panginoong Hesus sa kaniyang pagparito. Okay, so ngayon po ay buwan ng Disyembre. 2 linggo na lang at Pasko na uli. At tayo po ito ang tuwa sa ganitong panahon. Pero minsan ay hindi natin lubos na naiisip ang tunay na layunin ng panahong ito. Ang iniisip po ng napakarami ay ito yung magandang panahon ng paghahanap buhay. Yan po ang takbo ng isipan ng napakaraming mga tao. Ngunit mga minamahal, dito po sa ating binasang talata, narito po ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao na mayroon po siyang layunin. Ano po ang kaniyang layunin? Ang sabi nga po dito ng ating talata, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga nawala. Yan po ang sabi, upang hanapin at iligtas ang mga nawala. Mayroon pong mga hinahanap. Yan po ang sabi ng talata, ang ating Panginoong Hesus. At yung mga hinahanap na yon ay ang sabi po'y upang iligtas. Okay? Doon sa salitang upang hanapin at iligtas, ay ipinapahayag dito ang kalagayan ng mga nawawala, na sila po ay nasa pagkapahamak. Sila po ay nandoon sa kalagayan na hindi ligtas. Ngayon, nais ko pong ating liwanaging mabuti ang bagay na ito. Sino po ba yung mga tao na hinahanap ng Panginoong Hesus at nais niyang iligtas? Ito po yung nais ko pong ating pansinin sa ating pag-aaral. Sino po yung mga taong hinahanap ng Panginoong Hesus at nais niyang iligtas? Well, marahil sasabihin ninyo, sino kaya silang mga tao sila? Sino kaya yung mga taong yun? Pero hayaan po natin na ang banal na kasulatan ang magpahayag kung sino yun. Okay? So, diyan po sa aklat ng Juan, Kabanatang 3, diyan po sa unang Romans chapter 3, ako'y nawawala sa isip. Romans
3, verse 23. Dahil mayroon po tayong susunod pang bahagi. Romans 3:23, ganito po ang sabi ng talata. Inyong pansinin. Romans 3:23. Andiyan na ho ba kayo? Okay, tingnan po ninyo ang sabi ng talata. Ang tanong natin, sino po ba yung mga taong yun na hinahanap ng Panginoon na nawawala? Ano po ang sabi ng talata? Sapagkat ang lahat. Ano po ang sabi? Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga. Lahat daw po, mga minamahal, mula noong unang panahon hanggang ngayon at sa darating pang panahon, makikita po natin ang sabi po ng banal na kasulatan, ang lahat ay nangagkasala. So yun pong mga nawawala roon ay hindi po lamang si Sakeo, hindi lamang yung mga taong nauna sa atin, kundi tayo pong lahat, mga minamahal. Okay? Yun po yung katotohanan dito. Yung tinutukoy ng talatang dito sa Luke 19 verse 10 na hinahanap ng Diyos ang nawawala upang iligtas ay tayo pong lahat ng mga tao. Okay? Bakit po? Sapagkat ang sabi po ng ating talata, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga. Okay? At ang mga taong ito sa kanilang pagkakasala, sabi po ng verses number 10 ng Romans chapter 3 pa rin po, ito ang sabi ng talata. Pakinggan po ninyo mga minamahal na mga magulang ng estudyante, mga bisita. Ito po ang sabi ng Romans chapter 3 verses 10 to verse 18. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Yan po ang sabi. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Wala nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis, magkasamang nawala ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Nagsisigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag na mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at kapaitan. Ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbububo ng dugo. Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan. At ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakikilala. Walang pagkatakot sa Diyos sa harapan ng kanilang mga mata. Sa pamantayan po ng Diyos, ang lahat ng tao ay bagsak. Katulad po ng sinasabi sa Romans 3:23. All have sinned and come short of the glory of God. Kaya po mga minamahal na mga kaibigan, ngayong umaga sa mga ina, sa mga ama na nandito, ang sabi po ng banal na kasulatan, tayong lahat ay naligaw. Doon po sa Isaiah 53 verse number 6, ito po ang sabi ng talata, 53 verse number 6. Tingnan po natin ang sinasabi, verse number 6. Tayong lahat, again, tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo, bawat isa sa kaniyang sariling daan. Okay? Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw, tayo ay tumungo, bawat isa sa kaniyang sariling daan. No? Lahat. Yan po ang sabi ng talata. Kaya po ngayong umaga,
Sa amin pong mga minamahal na mga kaibigan, in the sight of God, all of us are lost. We got lost. Tayo po'y nawala sa harapan ng atin pong Panginoong Diyos. Okay? Sa totoo po'y napakarami po tayong talata na maaaring basahin, pero wala po tayong time. Pero I hope naririnig po natin ang sabi ng banal na kasulatan, lahat tayo ay nawala. At ang sabi po ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Romans 6:23, yan po ang sabi ng banal na kasulatan. The wages of sin is death. Oha, so wala pong taong nabuhay sa ibabaw ng mundong ito dahil ng kasalanan na hindi po nawala sa harapan ng Panginoong Diyos. Okay? Marahil sinasabi niyong, ako naman ay hindi pa naliligaw sa aking mga pinupuntahan, pero hindi po yan ang tinutukoy yung daan niyo rito. Kundi ang tinutukoy dito ay yun pong kaugnayan ng bawat isa sa atin sa Diyos. Okay? Na ang sabi po ng banal na kasulatan, tayo po'y tulad ng tupa na naligaw sa harapan ng atin pong Panginoong Diyos. Okay? So at alam po nyo mga minamahal, hindi lang po tayo naging makasalanan sa harapan ng Panginoong Diyos. Okay? Hindi lang po tayo nawala, hindi lang po tayo naligaw, kundi ang sabi po ng banal na kasulatan, tayo pong lahat ay namatay sa harapan ng Diyos. Tayo pong lahat ay namatay sa harapan ng Diyos. Romans chapter 5, verse number 12. Tingnan po natin ang sinasabi ng talatang ito. Romans chapter 5, verse number 12. Ito po ang sabi, pakilagay po sa screen. Kaya kung paano nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Inyong pansinin na susunod na mga pangungusap. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng, ano nakalagay? Lahat ng mga tao. Sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Okay? Yan po yung sabi ng banal na kasulatan. And we know for ourselves that we are sinners. At ang sabi ng banal na kasulatan, tayo pong lahat ay namatay sa kanyang banal na harapan. Okay? Yan po ang sabi ng talata. Mababasa rin po natin ang talatang yan sa Ephesians chapter 2. At noon pong tayo po ay namatay sa harapan ng Diyos, ay ito pong mapapansin natin dito kung sino po yung ating sinusunod. Chapter 2 verses 1 to 3. Yan po'y Bible ang ating binabasa. Mga minamahal, sa mga magulang, na mga estudyante, sa atin pong lahat, wala pong exempted dito sa ating binabasang ito. Ang sabi po ng talata, at kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Note that verse 1. Binuhay niya kayo nang kayo'y mga patay dahil sa inyong pagsalangsang at mga kasalanan, na inyong nilakaran nung una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Inyo pong pansinin ang sinasabi rito, na inyong nilakaran noong una, ang kinakausap po dito yung mga tumanggap na sa Panginoon, ayon sa lakad ng sanglibutang ito,
ayon sa pangulo ng kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Verse number 3, sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nabubuhay sa kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang pita ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba. Inyo bang napapansin ang sinasabing yan ng salita ng Diyos? Okay? Hindi lang po tayo naging makasalanan, okay? Kundi tayo rin po naman ayon sa kalagayang patay, na ang ibig sabihin ay tayo po'y naputol ang relasyon sa Diyos. Ang gawa natin sa ating mga sarili ay ang pita ng laman. Kaya nga po ngayon, kung kayo'y makikinig sa mga balita, no, kahit na edukadong tao dito sa ating bansa, pagka kayo makikinig, mga kurakot na ginagawa ng mga tao, dahil yan po yung nature ng tao. Tayo rin sa ating sarili, ang ating mga sarili ay kung ano-ano ang iniisip. Ang sabi nga po, kung atin po lamang mailalagay sa yung ating utak sa isang computer at ipi-play kung ano yung laman noon, aywan ko kung papayag kang panuurin. Ano, meron kayong papayag? Kung ano yung mga naging laman ng utak na yon at ipi-play sa isang malaking computer, palagay ko hindi kayo papayag. Makikita natin doon yung takbo ng ating isip. Marahil hindi natin ginagawa yung katulad ng ibang mayroong kang napatay na, pero sa utak mo, ang sabi nga po ng Panginoon, yung ikaw ay mag-isip lamang ng isang bagay sa isang babae ay katulad na rin ng iyong ginawa. Yan po ang sabi ng salita ng Diyos. Kaya po mga minamahal, atin pong nililinaw yung sinabi ng Panginoong Hesus. Siya ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Ang tinutukoy noon ay ikaw at ako sa harapan ng Panginoong Diyos. Hindi ka lang nawala sa harapan ng Diyos, ayon sa ating binasang talata sa Romans 5:12, Ephesians 2:1-3, ikaw din naman, tayo rin naman sa harapan ng Panginoong Diyos, ay tayo po'y mga namatay. Tayo po'y namatay sa harapan ng atin pong Panginoong Diyos. At alam po nyo, ito yung spiritual na kamatayan ang tinutukoy. Physically, buhay pa tayo. Physically, kumakain pa tayo. Pumupunta tayo kung saan natin gusto. But in the sight of God, according to the Word of God, we are all dead in His sight because of sin. At yan po'y dapat nating ma-realize sa ating buhay. Dapat nating paniwalaan sapagkat yan po ay katotohanan. At hindi po lamang yan ang isang mahalagang ating malaman. Hindi lamang sa ikaw ay nawala, hindi lamang sa ikaw ay namatay sa harapan ng Diyos, ikaw rin naman, tayo rin po naman, ayon sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, ay paparusahan ng walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Actually, yan po yung sinasabi ritong iligtas ang nawala. Yung word na iligtas ay hindi lamang po ang tinutukoy ay ang physical na kaligtasan na ikaw ay magkakasakit. Maganda yun, ano? Pero ang pangunahing itinuturo ng Panginoon ay yung kaluluwa natin ay papunta sa impyerno. Okay? Yun po yung ipinapahayag dito ng Panginoon na nais niyang ipaunawa sa bawat isa sa atin. Ikaw man ay bata pa sa harapan ng Diyos, alaman mo na ang mabuti at masama. In the sight of God, we are all dead because of sin. Okay? And because of sin, we should be punished by that sin that we committed.
Okay. Ngayon, yun po ang sabi ng Romans 6:23. The wages of sin is death. Okay? Hindi lang po physical na kamatayan, but also that is spiritual death, which means separation from God. At ikaw pag namatay physically, ililibing ang iyong lupang katawan, but your soul ay itatapon ng Diyos sa impyerno. Yun po yung mabigat dito. Hindi po yung mamamatay ka lang. In fact, marami po mga tao ang nagpapakamatay. Alala ko po nung ako'y nasa Amerika, 11 kabataan, sama-sama silang nagpakamatay. Parang uso na noon. Ngayon, ang dami na rin gumagawa niyan dito sa ating bansa. They thought, pagkatapos nilang mapatay ang kanilang katawan, ay tapos na ang lahat. No! You will live eternally. According sa Word of God, ang tao po pagkatapos na siya'y malalang ng Diyos, meron kang kaluluwa at espiritu separated from your physical body, and that soul will live eternally. 1 Thessalonians 5:23, you have your soul, you have your body, and you have your spirit. Okay. So yun po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya nga po tayo po'y nangangaral na atin pong ipinapahayag ang napakahalagang salita ng Diyos. At dahil po may mga tao pong ayaw magtiwala, kala nila biro lang ang sinasabi ng Panginoon. Hindi nila tinanggap ang Panginoon. Dito po sa Bible, nais ko pong inyong buksan sa Luke chapter 16, ang isang tunay na pangyayari, itinala ng banal na kasulatan, katulad ng aking binabanggit, ay upang ipaunawa sa atin sa mga panahong ito na nabubuhay, ay maunawa natin ang tunay na lagay ng buhay pagkatapos na mamatay kung hindi ka kumikilala sa Panginoon. Luke chapter 16, verse number 19. Mayroon niyang isang taong mayaman at siya nagdaramit ng kulay ubi at masilang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi ang pangalay Lazaro, lipos na mga sugat ay nilagay sa kaniyang pintuan at naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumalapit pati ang aso at hinihimuran ang kaniyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. Pareho silang namatay. Pero ito po ang sunod na sinasabi ng talata. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Nailibing na yung mayaman marahil sa Musoleo, magandang libingan, yung kanyang lupang katawan. Pero ang sabi ng verse 23, at sa Hades na nasa pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Nasaan yung mayaman? At alin? Yun yung kaluluwa. Nasa Hades ng pagdurusa. Okay? And then verse 24, at siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kaniyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Yun po ang sabi. It's not the physical body, it's the soul of that rich man. Verse 25, datapwat sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay, at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay, datapwat ngayon ay inaaliw siya rini at ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat ng ito,
ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga mag-ibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari at gayon din walang makatatawid mula diyan hanggang sa amin. Anong ibig sabihin nito? Fixed na ang lugar mo kung saan ka mapapunta. Itong mayamang ito forever, he will suffer forever punishment in hell. Okay? At ano po ang sabi ng mayaman? At sinabi niya, ipinamamanhi ko nga sa iyo, Ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang sa kanila'y patutuhanan niya, baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Hindi na po natin babasahin ang mga iba pang talata. Akin lang pong ipinapaunawa sa atin ang katotohanan ng sinasabi ng Panginoong Hesus, siya'y naparito upang hanapin at iligtas ang nawala, ay tinutukoy nito ay ikaw at ako. Dahil tayong lahat ay nagkasala, naputol ang relasyon sa Diyos, at tayo po dahil ng kasalanang yan, ay patutungo ang kaluluwa sa impyerno, na yun ang tunay na ikaw. Pag tinapik mo ang iyong sarili, ramdam mo, dahil ng kaluluwa mo, yun ang tunay na ikaw. Yun ang tunay na tayo. Kaya po ang ating Panginoong Hesus ay nagkatawang tao. I hope inyo pong naunawa na, all of us in the sight of God are sinners. All of us experience that spiritual separation, spiritual death. Okay? Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Now, tayo po ay magpapatuloy. Ngayon, dito sa ating binasang talata, Luke 19 verse 10, sa atin pong binasa, naroroon po si Sakeo ay kausap ang atin pong Panginoong Hesus. Ang sabi po, sapagkat ang anak ng tao. Sino yung anak ng tao? Si Hesus. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Ang atin pong bibigyan ng pansin ay ang tagapagligtas. Ang tagapagligtas. Paano ka maliligtas? Paano mo mararanasan ang kaligtasan ng iyong kaluluwa? Sa ngayon, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang sabi po ng talata, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Makikita natin doon na mayroon pong nagkatawang tao. Yan ay walang iba kundi ang atin pong Panginoong Hesus. Siya po ang nagkatawang tao. Sabi po ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Pinagkaloob ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y manampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 17, for God sent not His Son into the world to condemn the world, but the world through Him might be saved. But the world through Him, sa pamamagitan niya, ay maligtas. Yan po yung napakaliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi po na Acts chapter 4, 10 to 12, wala nang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Yan po, doon sa verse 12, ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya po yung Savior ng sanglibutan.
Ang sabi po ng John 1:29, "Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the whole world." Narito ang kordero ng Diyos ay nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Okay? Ephesians 1:7, nasa Kaniya ay meron tayo ng ating katubusan at kapatawaran ng ating kasalanan. 1 Peter chapter 1 verses 18 to 19. Sabi po ng verse 19, tayo po ay tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kaniyang anak na si Jesucristo. Well, mga minamahal, alam kong inyong naririnig na yung mga bagay na yan. Alam kong inyong napapakinggan na si Jesus ay tagapagligtas. Pero napakarami po mga tao ang naniniwala na siya ay maliligtas through his religion. Merong nagtuturo, umanib ka sa aming relihiyon at ikaw ay maliligtas. It's wrong. Merong paniniwala na gumawa ka ng mabuti upang ang iyong kasalanan ay mapatawad. It's wrong. Hindi masama ang gumawa ng mabuti, but your good works is not acceptable before God because according to the Bible, it's just like a filthy rags in the sight of God. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. Okay? Ang sabi po ng Titus 3:5, not by works of righteousness that we have done, but according to His mercy, He saved us by renewing of the Holy Ghost, by the washing and renewing of the Holy Ghost, hindi sa pamagitan ng gawa, sa katuwiran na ating ginawa. Alam po ninyo, kung tayo po'y maliligtas through our good works, hindi na magkakatawang tao ang Panginoong Jesus. Okay? Hindi na siya mamamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Ang paniniwala po ng tao, para bagay yung kanyang masamang gawa at mabuting gawa, ay titimbangin at kung alin ang manalo sa timbangan ay yun ka. Pero sa totoo po, ilang beses ka magkasala sa isang araw? Ilan? Sabihin na natin, magkasala ka ng isa. Ilang araw, ilang kasalanan mo sa 30 days? Di meron ka ng 30, ay sa 1 year. Times your age. Pag tinignan mo ang iyong sarili in the sight of God, ang Diyos natin ay napakabanal, walang kasalanan, ngunit ikaw sa harapan mo, hindi lang minsan. Ang sabi sa Bible, ang nakakaalam ng mabuti at hindi mo ginagawa, kasalanan. Ay nga nagpapalimos diyan sa daan ay hindi mo binibigyan. Ang dami mong alam na mabuting gagawin, hindi mo ginagawa sa pagkain. Hindi ka man lang nagpipray, Panginoon, salamat po sa pagkain aking tatanggapin. Ay tama yun, hindi mo ginawa, ay di may kasalanan ka na ron. Dalawa po ang kasalanan, isang commission at saka isang omission. Ginawa mo at hindi mo ginawa. Yan pong lahat ay kasalanan. But praise the Lord, meron tayong isang nagkatawang tao. Yaan ay walang iba kundi ang anak ng Diyos Ama na si Jesus. Sabi po sa Bible, siya po ay sadyang itinalaga noon pang una para siya po ang tumubos ng ating kasalanan. Okay? So ano po ang kinakailangan natin gawin? Ang kinakailangan po natin gawin, i-recognize natin sa harapan ng Diyos. Lord, tinatanggap ko po na ako'y makasalanan sa iyong harapan. Hindi po ako mabuti. Kinakailangan ko po ang iyong kaligtasan. Ikaw ang nagbayad ng kasalanan ko. Ikaw ang dahilan upang muli akong mapaugnay sa iyo. Nais ko pong basahin, inyong tingnan, Luke chapter 2. Ephesians chapter 2. At tingnan po natin ang sinasabi nito mula po sa
verse 10. Ephesians chapter 2, from verses number 10, doon na lang po sa 13 hanggang 15. Datapuat ngayon, 12, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga-ibang lupa tungkol sa tipan ng pangako, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Datapuat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo, sapagkat siya ang ating kapayapaan. Na kaniyang pinag-isa ang dalawa at iginiba ang pader na nasa na nagpapahiwalay, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kaniyang laman o ng kaniyang kamatayan. Kaya kahit kautusan na may mga batas at mga palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kaniyang sarili ang isang tao, sa ganito'y ginawa ang kapayapaan. Ang dami pa pong talata na gusto kong basahin pero wala po tayong time. Ipinapahayag po ng banal na kasulatan, the only means or solution na ang atin pong kasalanan ay mapawi, ay kilalanin mong si Kristo Jesus ang iyong tagapagligtas. Kilalanin mong siya lamang ang nagbayad ng iyong kasalanan sa Diyos Ama. Ito lamang kay Jesus na dugo, si Jesus lamang ang ating katubusan. Okay? Siya lang. Kinakailangan mo lang tanggapin ang katotohanan ng makasalanan ka sa harapan ng Diyos at ikaw ay magsisi. Ang sabi ng Romans chapter 5 verse 10, ito po ang sabi, hindi na po tayo magtatagal. Sapagkat, 10, mali po pala. Chapter 10, verse 9. Sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig sa Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang mag-uli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng sa kanya'y nagsisisampalataya ay hindi mapapahiya. Mga minamahal, sa atin pong pag-aaral, si Kristo na parito upang hanapin at iligtas ang nawala. Ikaw ay isa ron, ako ay isa ron. At salamat, mayroon tayong Diyos na nagkatawang tao para sa ating katubusan. At ang sabi ng talata, kung siya'y iyong tatanggapin sa magitan ng pananampalataya, kikilalanin mong makasalanan ka, at ikaw ay magsisisi, at tatanggapin mo siya sa iyong puso bilang iyong tagapagligtas, ikaw ay maliligtas, ang iyong lahat ng kasalanan ay kanyang patatawarin. Tayo po'y manalangin. Dakila po namin Diyos, aming Ama, magandang umaga po. Salamat sa inyong biyayang ito. Ang pag-aaral po ng inyong salita ay napakahalaga. Higit pa sa pagkain na amin pong kinakain sa umaga, sapagkat ang pinag-uusapan po rito, O Diyos, ay ang kaligtasan ng aming kaluluwa doon sa impyerno sa walang hanggang kaparusahan. Salamat aming Panginoong Diyos, na kami na mga makasalanan ay kinahabagan mo, na kami na mga kasalanan na hindi namin kayang bayaran ang aming kasalanan sa pamamagitan ng aming kabutihan, ay kayo po ang nagbayad sa pamamagitan ng bugtong na anak. At salamat po, Panginoon, sa inyong habag
na sa kabila ng kami po'y makasalanan, kami po'y inyong kinahabagan at kayo po'y nag-aalok ng kaligtasan sa aming kaluluwa. At salamat po na ito po'y aming makakamtan ngayon kung ikaw po'y aming tatanggapin sa aming puso, sasampalatayanan kayo ang nagbayad ng aming kasalanan. Salamat aming Panginoong Diyos. At ngayong pong umaga, dalangin ko po, kayo po, O Diyos, ang kumilos sa puso ng bawat isa. Sa kaniya na wala pang pag-asa, sana po, Panginoong Diyos, buksan niya ang kanyang puso sa iyo at tanggapin ikaw bilang tagapagligtas. Habang tayo po'y nakatungo, nakapikit ang ating mga mata, nag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Ako po'y magbibigay ng isang paanyaya ngayong umaga. Nais ng Panginoon na mapatawad ka sa lahat ng iyong kasalanan. Nais ng Panginoon na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, pag ikaw ay umalis sa buhay na ito, doon ka pupunta sa langit na bayan, sa kanyang tahanan. At ito'y isang tiyak. Yan ang inaalok ng Panginoon. Ngayong umaga, sino magtataas ng kamay bilang pagpapahayag? Lord, kinikilala ko pong ikaw ang aking tagapagligtas. Kinikilala ko pong ako'y makasalanan. Nagsisisi po ako at inaanyayahan kita sa aking puso bilang aking tagapagligtas. Pero po ba magtataas ng kamay para tanggapin ang Panginoong Hesus? Amen. Salamat po. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Sige po. Itong decision ninyong ito ay inyong decision para sa kaligtasan ng inyong kaluluwa. Amen. Yes. Salamat po sa nagtaas ng kamay. Meron pa po ba? Meron pa po ba dyan sa taas, sa mga bata, mga estudyante? Amen. Meron pa. Alam nyo, hindi natin tangan ang ating buhay. Hindi natin tangan ang ating buhay. Isang iglap, maaaring mawala ang buhay natin. No? Sabi ng Bible, ang buhay natin katulad lang ng singaw. Maaari itong mawala. But ikaw ba'y tiyak na ng pagpunta sa langit? Tiyak mo bang napatawad ang iyong kasalanan? Ngayong umaga, napakabuti ng Panginoon. Ipinaunawa, ipinarinig sa iyo ang pag-aaral na ito sapagkat mahal ka ng Panginoong Hesus. Pero pa po bang tataas ng kamay? Lord, salamat po sa iyong iniaalok na buhay na walang hanggan. Salamat po na binayaran mo ang kasalanan ko. Tinatanggap kita sa aking puso. Meron pa po ba? Sige po. Meron pa po ba? Hindi po relihiyon ang ating iniaalok. It is the Lord Jesus Christ. Yan po ang ating pinag-aralan. Meron pa po ba? Diyan sa mga bata sa taas. Meron pa ba? Amen. Meron pa? Sige po. Napakahalaga ng inyong kaluluwa. Napakahalaga ng kaligtasan ng inyong kaluluwa. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Sana hindi dumating sa iyong buhay ang katulad doon sa mayamang iyon. Nagising. Ang kanyang kaluluwa'y nasa impyerno. Nagmamakaawa, pero huli na ang lahat. Sana ngayong umaga, huwag mahuli sa iyo ang pagkakataon. Now is the time of salvation, according to 2 Corinthians chapter 6, verse 2. Hindi po bukas, maaaring huli na ang bukas sa iyo. Meron pa po ba? Will not stay long. Sige ho, pakitaas po ang kamay, pagpipray ko kayo. Okay? Salamat po. Yes. Sige ho. Ang ating Panginoong Hesus, Diyos na nagkatawang tao, nagdusa para sa kasalanan mo. Personal niya itong ginawa. At ang iyong kaligtasan ay personal mo rin matatamo. Hindi porke ang iyong tatay ay naniniwala sa Diyos, kasakop ka na ron. No. Individually, kinakailangan tayo magpasya. Meron pa po ba? Sige po, nakita ko na po yung kamay na yun. Meron pa? Meron pa? Diyan sa taas, sa mga estudyante, sa mga magulang po. Sige ho. Sige po. Okay. Tayo po'y manalangin. Dakila po namin Diyos, aming Ama, purihin po kayo sa inyo pong banal na salita.
Sa inyo po namin ipinagtitiwala ang mga katotohanan yaon na ang mga salita mo'y magiging binhi sa puso ng bawat isang nakapakinig. Salamat po, Panginoon, sa mga nagpasiya ng pagtanggap sa iyo. Lord, nawa nga po ay kanilang lubos na pagtiwala ng iyong salita. Sinabi mo po, Panginoon, na ang tumanggap sa iyo, kung ito ay tunay, ay inyo pong pinatatawad sa lahat ng kasalanan at binibigyan mo po ng buhay na walang hanggan. At nawa nga po, ito'y panghawakan ng bawat isa na nagpasiyang tumanggap sa iyo. At aming Panginoon, inyo po kaming sasamahan sa mga bahagi pa ng aming sandaling gugugulin sa gawain ngayong umaga. Aming Panginoon, ito po aming dalangin, iniingi po ang lahat sa iyo sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Salamat po at purihin po ang ating Panginoong Diyos.